Kilalang kilala mo ito. Isang lalaking may suot na leather jacket, may hawak na baril at may nakakamanghang stunts. Siya si Leon S. Kennedy. Paano nagsimula ang lahat ng virus, ang mga eksperimento at ang pagbagsak ng mga lungsod? Kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang mag-subscribe. Ako nga pala si Freak Pinoy Horror. Welcome sa channel kung saan binubuksan natin ang mga creepypasta, horror games, at madidilim na lore. Simulan na natin ang kwento. Noong kalagitnaan ng 1960s, natuklasan ni Oswell E. Spencer at ng kanyang mga kasamahan ang progenitor virus mula sa Sonentrepe flower sa Africa. Naniniwala sila na kaya nitong pabilisin ang ebolusyon ng tao. Ngunit napakataas ng mortality rate. Para punduhan ang research, itinatag nila ang Umbrella Corporation. Sa harap, gumagawa sila ng gamot. Sa likod, gumagawa sila ng bioweapons. Dito nagsimula ang T-virus, ang tyrant virus, na magiging ugat ng lahat ng trahedya. Sa huling bahagi ng dekada 1970 ipinadala ang STARS upang imbestigahan ang isang umbrella facility sa labas ng Raccoon City. Sina Chris Redfield at Jill Valentine ay nakapasok sa Spencer Mansion. Dito nila nadiskubre ang mga eksperimento ng umbrella at ang unang tyrant prototype. Ngunit ang pinakamalaking revelasyon, si Albert Wesker, leader ng team, ay mole ng umbrella. Siya ay bahagi ng Wesker Project, isang programang nagpalaki ng mga batang may superior genes. Sa huli, sumabog ang mansion at kumalat ang virus sa water supply ng Raccoon City. Dito pumasok si Leon Kennedy, isang rookie cop sa kanyang unang araw. Kasabay nito dumating si Claire Redfield, naghahanap sa kanyang kapatid na si Chris. Ang syudad ay bumagsak dahil sa G-virus ni William Birkin. Nang tangkaing kunin ng umbrella ang kanyang research, ininject niya ang sarili ng G-virus at naging halimaw. Hinabol pa niya ang sariling anak na si Sherry, na kalaunan ay nailigtas ng kanyang ina, si Annette, gamit ang experimental vaccine. Sa huli, sina Leon, Claire, Sherry at Jill ay nakaligtas bago binumba ng gobyerno ang buong Raccoon City upang pigilan ang pagkalat ng virus. Habang bumabagsak ang lungsod, si Jill Valentine ay tinugis ng Nemesis, isang tyrant na may parasite para sa mas mataas na intelligence at mission focus. Layunin nitong patayin ang lahat ng STARS survivors. Sa tulong ni Carlos Oliveira, nakaligtas si Jill. Ngunit kahit nawasak ang lungsod, kumalat na ang umbrella data sa black market. Kasabay ng mga pangyayaring ito, ang Resident Evil outbreak ay nagpakita ng iba't ibang kwento ng mga ordinaryong tao sa Raccoon City. Isa sa kanila si Alyssa Ashcroft, isang investigative journalist. Siya ang ina ni Grace Ashcroft na magiging isa sa mga pangunahing karakter sa Resident Evil Requiem. Sa kanyang investigasyon sa isang pribadong ospital, natuklasan niya ang mga eksperimento ng umbrella. Nakaligtas siya at nakapagsulat ng expose na tumulong sa pagbagsak ng kumpanya. Matapos ang Raccoon City, si Leon ay kinuha ng US government. Sa Resident Evil 4, ipinadala siya sa Spain upang iligtas ang anak ng presidente. Dito lumabas ang Las Plagas, isang parasite na kayang kontrolin ang host habang pinananatili ang cognitive awareness. Mas delikado ito kaysa zombie outbreak dahil hindi mo alam kung sino ang infected. Sa tulong ni Ada Wong, nakaligtas si Leon, ngunit kinuha ni Ada ang sample ng parasite. Sa Africa,
muling natuklasan ang mas purong progenitor strain. Si Wesker ay lumikha ng Ouroboros virus, isang pathogen na papatay sa karamihan ng tao ngunit magbibigay kapangyarihan sa iilang compatible. Para sa kanya, ito ang ultimate natural selection. Sa loob ng bulkan, natapos ang laban ni Chris at Wesker. Ngunit hindi natapos ang ideolohiya ng forced evolution. Sa puntong ito, ang virus research ay naging global black market industry. Lumabas ang C-virus na kayang mag-transform ng host sa iba't ibang monstrous forms. Dito rin naitatag ang dalawang mahalagang organisasyon, DSO o ang Department of Security Operations, isang US government branch na co-founded ni Leon, BSAA o Bioterrorism Security Assessment Alliance, isang international group na pinamumunuan ni Chris Redfield. Ang bioweapons ay naging political leverage. Where am I? Dito pumasok ang bagong konsepto, ang mold, isang fungal superorganism na may kakayahang mag-store ng consciousness at mag-recreate ng katawan. Si Eveline ay isang bioweapon na may emosyon ng bata. Gusto lang niyang magkaroon ng pamilya. Ngunit ang mas mahalagang revelasyon, ang mold research ay konektado kay Mother Miranda na naging inspirasyon ni Spencer. Sa village, nalaman natin na si Miranda ang ugat ng lahat. Ang kanyang pananaliksik sa mold ang nagbigay ideya kay Spencer tungkol sa biological evolution. Ibig sabihin, ang Umbrella Legacy ay rooted sa mold research. Si Ethan Winters na infected ng mold mula pa RE7 ay nagsakripisyo para sa kanyang anak na si Rose. Sa unang pagkakataon, ang cycle ng selfish ambition ay naputol ng selfless love. Sa dalawang larong ito, ipinakilala rin ang The Connections, isang sindikato na sangkot sa money laundering, drug trafficking at biochemical research. Nakipagtulungan sila kay Miranda upang paunlarin ang mold tulad ng ginawa ng Umbrella sa progenitor. Ang mold research ay nagbigay ng kakayahang kontrolin ang isip ng mga infected. Nang matuklasan ito ng BSAA, napilitan ang Connections na ilipat ang kanilang operasyon na siyang nagpasimula ng mga pangyayari sa RE7 at RE8. At sa mga trailer ng Requiem, ipinakita na ang ilang nakaligtas sa Raccoon City ay nagkaroon ng sakit matapos ang matagal na exposure sa T-virus. Hindi ito nagdudulot ng mabilis na mutasyon, ngunit kalaunan ay nakamamatay. Isa sa mga apektado ay si Leon Kennedy mismo. Ngayon, sa pinakabagong kabanata, babalik tayo sa guho ng Raccoon City kasama sina Leon Kennedy at Grace Ashcroft. Si Leon, na naghahanap ng lunas sa kanyang sakit, ay muling haharap sa madilim na legacy ng Umbrella. Si Grace naman, anak ni Alyssa Ashcroft, ay may sariling misyon na ipagpatuloy ang laban ng kanyang ina laban sa Umbrella at sa mga bagong organisasyon. Kung nagustuhan mo ang video, like mo na to.